Hello guys! Welcome back to my channel. This is Wanderlust. Kumusta naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Today, another new topic tayo. Actually, this is also a requested topic. At sa nag-request nito, well, ito na. Di ko magets kung bakit ito yung topic na gusto mong pag-usapan. About sa pag-move on. So, sa lahat ng mga gustong mag-move on dyan, kahit na mahal mo pa siya, pero hindi na kayo, kung gusto mong mag-move on, so ito na yung ating topic ngayon. Swak na swak sa'yo. Or sa mga gustong mag-move on kahit na hindi naman naging kayo, aba mas mahirap yun. Or sa mga merong ka long distance relationship na hindi pa man kayo nagkita pero nagkahiwalay na kayo, so kailangan mong mag-move on, this is also for you. At sa mga may asawa na nagkahiwalay na gusto ding mag-move on, well, hindi ko alam kung para din sa'yo to. Anyway guys, this topic is for the general. Sa mga taong gustong mag-move on, well, walang shortcut sa pag-move on. Yung iba naman, pero hindi ito healthy kasi may mga iba akong na-observe na after breakup, after a few days, nagkaroon ulit ng panibagong relasyon. So yan ang tinatawag na rebound relationship. Kumbaga, parang panakip butas para mas mabilis makamove on. But that is not the healthy way. So, walang shortcut sa pag-move on. Kailangan nating daanan yung mga dapat nating pagdaanan para mas maayos, mas okay ang resulta na wala tayong naaapakan or nadadamay na ibang tao. So, ang rebound relationship, i-discuss ko yan, itatopic ko yan sa next para mas lalo nating maintindihan kung ano nga ba yung rebound relationship. Sa ngayon, dito muna tayo sa mga tips kung paano mag-move on ng isang tao ng mabilisan kahit mahal mo pa siya. Aray. Number 1, mahirap talaga ang mag-move on. Masakit talaga ang ma-broken hearted. O diba? Pero kailangan nating tanggapin sa ating sarili na talagang nagkahiwalay na tayo. Lalo pa kung nakapag-invest ka sa inyong relasyon ng medyo matagal na panahon, you have invested your time, your everything, your effort, your resources, all the love that you have, na-invest mo na sa isang relasyon and then suddenly, bigla lang kayong magkahiwalay. So medyo mahirap nga talagang mag-move on. So the first step is, kailangan mong tanggapin na talagang wala na kayo. Okay? Paano ka makapag-move on kung hindi mo matatanggap na hiwalay na kayo? So that is the first one. Tanggapin mo sa iyong sarili na talagang wala na kayo. Admit the pain. Alam ko na masyadong masakit. Masakit na masakit talaga. Halos parang yung sinasabi na dinudurog ang puso mo. Halos lumuluha ang puso mo. Maraming mga term na nadi-describe dyan na parang intense yung sakit na nararamdaman mo. So you have to admit the pain. Don't suppress the pain na nararamdaman mo. Katulad nga sa isang Korean drama, di ba? Sometimes, it's okay not to be okay. Kung napanood nyo yan, di ba? Sa Korean drama, don't pretend to be okay while you're not. Kung kinakailangan umiyak ka, iiyak mo yan. Kung kailangan sumigaw ka, isigaw mo yan. Kung kinakailangan iinom mo, but just for a day, wag ka namang laging lugmok na lagi ka na lang umiiyak, na hindi ka na dyan bumabangon, ni hindi ka na makapaghilamos. No, what I mean is that crying, isa yan sa pamamaraan na ma-release natin yung ating nararamdaman kasi not all na nararamdaman natin ay pwede nating i-release verbally. So minsan, sa pag-iyak lang, nakaka-release na tayo. Actually guys, ako kahit hindi naman ako talaga iyakin na tao, but sometimes there are times na medyo down ka or may mga nararamdaman ka, iiyak mo lang and then suddenly magiging okay ka na. So that's the purpose of crying. Sa mga lalaki, hindi yan kahinaan or kabawasan sa inyong pagkalalaki pag kayo ay umiiyak. Kasi meron akong naririnig, ay lalaki yan, hindi yan umiiyak. Ay lalaki ka, diba? Bakit ka umiiyak? Hindi ganon. Iba yung ating naging mindset. Crying is the way of releasing yung mga negative feelings natin na andyan sa loob natin. So if you feel like crying, you have to cry. Alam niyo ba kung ano yung purpose ng luha? Bakit ang tao ay lumuluha? Well, ngayon sasabihin ko sa inyo, ewan ko lang kung maniniwala kayo o hindi. Ganito kasi yan. Sometimes, yung mata natin, because of, syempre, may, literally, maraming mga dust,
maraming mga foreign object, kung minsan clouded. So pag clouded na yung mata mo, syempre hindi mo na halos ma-identify kung ano yung nasa harap mo, 'di ba? Medyo blurry na yung paningin mo. Pag blurry na yung paningin ng isang tao, eventually clouded na din yung mind niya. So kung clouded na yung mata mo, yung mind mo, hindi ka makapag-isip ng maayos. So, kailangan nating hugasan ng ating mata at isang mabisang panghugas dyan ay yung ating luha. Once na lumuha ka, ibig sabihin na hugasan na yung mata mo, yung blurred ng mga mata mo, yung mga foreign objects dyan, yung mga dust dyan, nahugasan na siya. O diba? Pag nahugasan yan, pahiran mo ang yung mata, maging clear ulit yung paningin mo. Once na clear yung paningin mo, magiging clear na rin yung mind mo. Makapag-isip ka ng maayos kung ano ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. That's the purpose of tears. O diba? Tama ba ako? May tama na. Joke lang guys. Totoo yan. Yes, i-search nyo. Kasi ganyan yung purpose ng tears. And then, so kailangan nating i-admit. Kailangan nating admit the pain. Don't suppress the pain. And then the second one is, kailangan natin mag-clean up. Pag clean up, pag sinasabing clean up, maglinis. Maglinis ng mga memories natin na nagre-remind sa atin of her, of him. It might be na mga bagay yan. May mga binigay sa'yo or mga photos. Halimbawa, may mga picture frame dyan sa side table mo or may nakasabit na frame nyo dyan sa room nyo, alisin mo muna for the meantime kung ayaw mong itapon. Well, kung katapon-tapon, itapon mo na. Yung may mga binigay sa'yo na mga souvenirs, mga gifts, shirt na gustong-gusto niya or binigay sa'yo nung anniversary. Actually guys, sa pagbigay ng isang bagay, nagkakaroon lang naman yan ng halaga. It's because of the memories eh. It's not about the price. Kahit na 10 piso lang yan, pag binigay sa'yo on the special occasion, nagiging special siya, di ba? So, yan ang yung mga memories na nakapaloob sa bagay na yan ang nagpapabigat sa isang bagay na binigay sa atin ng taong special sa atin. O, di ba? So, pag special yan, it's either na itapon mo or itago mo na hindi mo muna makikita. At saka yung mga photos sa gallery mo, alisin mo muna. Or yung mga pictures new together, delete mo muna. Or kung nanghinayang ka, itago mo. Ilock mo muna sa gallery mo na hindi mo mabilis mabuksan pag nag-scroll ka. Ganun na yun. So, clean up. Huwag yung clean up na tiningnan mo lang, hindi mo pa natapos, binalik mo lang sa same place. Ganun pa rin, walang nangyari. Clean up, linisin ang lahat ng mga memories na pwedeng magbigay ng alaala niya. And then the third one is take a break from the social media account. Actually guys, dalawa yung approach dito. Ewan ko lang kung which approach ang mag-work sa inyo. Ito yung una. Ibig sabihin na stop ka muna sa kakastalk sa kanya. Stop ka muna sa kakatingin sa mga messages niya. As much as possible, kung kaya mo siyang i-block mo na. Wag ka nang umasa na makipagbalikan pa siya sa'yo or bigla-bigla i-message ka niya. Tatanungin ka niya ng how are you? Umiiyak ka ba? Malungkot ka ba? Masaya ka ba? Wag ka nang umasa. At guys, ganito lang yon. What's done is done. What's done is gone. So wag mo nang asahan na yung, halimbawa, nag-break na kayo, wag ka nang umasa na magbalikan pa kayo, okay? So, wag mo siyang i-stalk. Linisin mo ang lahat na mga, kumbaga, yung mga numbers, delete mo, yung i-block mo siya sa Facebook mo. Pag once na block mo yan sa Facebook mo, eventually, hindi na yan makaka-message sa'yo sa Messenger. So, that's it. Pahinga ka muna. Or, another approach is, may narinig kasi ako na ganito yung approach. Hayaan mo lang siya. Wag mong i-block. Para makita mo yung lahat na ginagawa niya, lahat na ganap niya sa buhay, lahat na landi niya, sa kung sino-sino makikita mo. At makikita mo kung sino siya para masaktan ka ng sobra. Saktan ka ng sobra-sobra para yun ang magiging dahilan mo. Dun ka huhugot ng lakas
para mag-move on. Naku naman. Kailangan mo pa talagang saktan ang sarili mo ng sobra-sobra bago ka tauhan at mag-move on? E di sana inuntog mo na lang yung ulo mo. So, the second one is I'm not really in favor. Medyo narcissistic siya, medyo harsh ang dating sa akin. Kasi nga kailangan mo siyang subaybayan for what? Kailangan mo siyang stalk for what? Para makita yung ganap niya for what? Diba hindi na kayo? Gusto mo talagang masaktan ng sobra-sobra para lang makapag-move on ka? It's not. You know, love yourself. Do a favor for yourself. Do your own thing. Okay? So, take a break from the social media account. It's either na i-block mo or hayaan mo lang na masaktan ka. Ganon. Bahala na kayo. And then another one is, you have to reconnect with your friend and with your community. Marami kasi guys na pag nagkaroon na ng jowa or meron ng kapartner or meron ng mga karelasyon, maraming mga bagay or mga activities ang nawawala sa kanila. It's because na nag-iiba na yung mga priorities nila sa buhay. Of course, naisama na yung jowa or yung partner sa mga top priorities nila. So, minsan nane-neglect yung mga social relationship sa ibang tao, sa family, or sa mga friends. Kung dati lagi kayong naggumigimik ng mga magkakaibigan. So, pag meron kang jowa, minsan, lalo pa pag siloso or silosa, talagang nababawasan yon kasi maraming bawal, di ba? I'm sure marami ang relate dito. Or, minsan, active ka sa inyong community. Meron mga grupo-grupo, di ba? Hindi ka na makakasali. It's because na yung time mo, nauubos na sa kanya. O, di ba? So, marami kang mga bagay na i-give up ng dahil sa partner mo. So, alalahanin natin na pag nawala siya, isa lang siyang nawala pero marami ang taong nakapaligid sa atin na patuloy na nagmamahal at naghihintay sa atin at handang tanggapin tayo. Okay? So, wag mong sayangin yung time mo na lagi na lang siyang iniisip mo or para siya na lang ang mundo mo. No, you have to reconnect with your friends. And aside from na-regain mo yung lost time na hindi mo na-cope up nung may jowa ka, na-regain mo yung time with your friends, magiging busy ka, eventually, malilimutan mo din siya. O, diba? Ganun lang yon. And then, the last one is, you have to rediscover yourself. You have to recollect the broken pieces. Buuin mo ulit. Kaya guys, napapansin nyo ba ngayon? Yung mga iniwan, mas lalong nag-glow. Yung mga may karelasyon, lalo pa yung mga stress na andyan sa mga stress na relationship, tingnan nyo, mga medyo haggard at laspag. O, diba? Yan ang katotohanan. It's because na, yung iba na yung generation ngayon eh. Iba na. Kung dati uso pa yung, diba, yung mga time na 70s, 80s, pag na broken-hearted ka noon, grabe, sasabihin mo pa, magkakaroon ka pa ng vow na, ay, kung hindi lang naman siya ang makatuluyan ko, hindi na ako mag-aasawa. Mas pipiliin ko na lang na maging matandang dalaga. Minsan dudugtungan pa yan. Ay, magmamadri na lang ako. Pero ngayon, hindi na yan uso. Tingnan nyo. Yung mga babae ngayon, palaban na. Iwanan mo. Sige, sasagutin ka. Oh, sige. Hindi. Kung hiwalayan. O, diba? Tingnan natin kung sino ang mawalan. Bakit? Gwapo ka ba para kita habulin? O, diba? So, palaban na yung mga babae ngayon, guys. Hindi na uso yung martir. Kaya make sure, bago nyo iwanan ang inyong partner, make sure na ang worth it ang ipapalit nyo. Kasi baka magsisi lang kayo. Kaya, girls, boys kasi parang simple lang sila, ano. Pero sa mga girls kasi, kung dati medyo haggard ka, ngayon magpaganda ka, mag-glow up ka, mag-gym ka, mag-exercise ka, or di kaya mag-blonde hair ka. Hindi ko naman sinabing magwala ka, kundi parang pamper yourself. Okay, magpaganda ka. Huwag kang lulugo-lugo dyan, na iniwang ka lang naman eh. Hindi naman siya ang mundo mo, diba?
Man sa kanya umiikot ang mundo mo. So kaya you have to discover yourself. Ay, maganda pala sa akin yung ganito. Ay, bagay pala sa akin yung ganito. Kung dati hindi ka nagka-crop top, ngayon kasi nga sumeksi ka. To pamper yourself, you have to recollect yourself. So ito lang guys, 5 lang naman ito. Mga tips kung paano makapag-move on ng mas mabilis. Number 1 is kailangan mong i-admit na talagang wala na kayo. Admit the pain. Don't suppress. Number 2 is clean up. Number 3 is take a break from the social media account. 4 is you have to reconnect with your friends, loved ones, and the community. And number 5 is you have to discover yourself, recollect, and glow up. Ayun. So 5 lang naman. Tandaan natin na sa buhay natin, may mga tao lang talagang dumadaan lang. Minsan, dumadaan lang sila just to give us a lesson. Or minsan, dadaan lang, pakiligin ka lang ng konti. Paranas lang sa'yo kung paano mahalin at paano magmahal. And then, aalis na. The best thing is that sa bawat sitwasyon, alam ko na meron tayong natututunan. From that, pick up the lesson, choose to forget the past, and move on. Close the last chapter of your life and start a new one. Yun lamang yun. Maraming salamat sa inyong lahat. I hope na meron kayong natutunan sa ating topic sa araw na to. Actually guys, marami pang mga requested topics, so abangan na lang. And if you want na meron kayong gustong pag-usapan natin dito, just leave your comments sa ating comment section below. Just comment whatever, or meron kayong mga gustong i-clarify, i-comment lang sa baba. I am open to answer kung meron man kayong hindi naunawan or naintindihan sa aking mga sinasabi. So maraming salamat sa inyong lahat guys. Thank you so much for your support. And God bless everyone and be a blessing to others. Thank you so much and see you on the next one. Bye!